na po tayo ng reaction po, mga kabida. Sa pagkakataong ito, inamin na po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kabida, na itong 2026 po, very crucial daw ito, sa kanila. It would make it or break it, Ito na raw yung panghuling baraha po nila, mga kabida, dito ho sa kanila hong kampanya, laban sa mga Duterte, para mapapanagot daw nila itong mga Duterte po, mga kabida, sa kanila hong mga kasalanan. Ano kaya yung mga kasalanan po ng mga Duterte po, Eto, babasahin ko lang po, mga kabida, itong article po ng Balita Ngayon, Trillanes aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Ayun. So, galingan po ninyo. Alright? Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maaaring ang 2026 na ang critical at posibleng huling pagkakataon upang papanagutin nila ang kampo ng mga Duterte. Kasabay ng babala na kapag nabigo ito, lalo lamang lalakas ang kanilang puwersa pampolitika patungo sa 2028 elections. Sa isang panayam, diretsahan niyang inilarawan ang sitwasyon bilang isang make or break moment, mga kabida. Itong 2026 make or break na ito, pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes, ngayong 2026 ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. So, kaya nga pinapaspasan ko nila, mga kabida, itong impeachment complaints laban ho kay Vice President sa Duterte, dahil ito na yung kanilang huling pagkakataon po na mapanagot po, mga kabida, itong si Vice President Sara Duterte sa kanya hong mga kasalanan daw. Inaisa-isa po nila yung mga kasalanan po ng Vice Presidente, Una, yung misuse ng kanyang confidential funds, mga kabida, Tsaka yung pagglobo daw na kanya hong yaman, yung threat laban ho sa Pangulo, sa unang ginang at kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. At yung pagtanggap daw niya, mga kabida, ng pera mula mismo sa mga drug lords at saka pogo operators. Okay? Ayon ho sa testimonya daw, mga kabida, ni Ramil Madriaga. Okay? Yun yung mga kasalanan daw ng Vice Presidente, ang tanong po yan, ang tanong po dyan, tatayo kaya yan sa korte? Ang tanong po dyan, tatayo kaya yan, sa korte? Okay? May sapat ba silang mga ebidensya po, mga kabida? Parang puro lang ata yan, haka-haka po, mga kabida. Alright? So, yung impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte, ito yung ginamit po nila bilang weapon. Alright? Para ho maisulong po nila, mga kabida, yung kanila hong agenda, para pananagutin ito hong si Vice President Sara Duterte. Okay, titingnan po natin yan, kasi yung kampanya po, mga kabida, ay sinimulan dyan po sa House Committee on Justice. Alright? In fact, gusto ho nilang personal na humarap po, mga kabida, si Sara Duterte dyan po sa Committee on Justice, dahil according to Attorney Trixie Cruz Angeles, gusto ho nilang ibuli po, mga kabida, ang Vice Presidente. Actually, hindi ho natatakot dyan, si Vice President sa Duterte. Look at what happened noong nakarang taon, nung ginawa po yung pagdinig po, mga kabida, ng Committee on Public Accountability, Okay, mga kabida, kung saan po inimbitahan po nila si Vice President sa Duterte. Sumipot naman po, Pero ano ang nangyari? Bigla hong natameme po itong mga miyembro po at opisyal po, mga kabida, ng Committee on Public Accountability po, mga kabida, kay Sara Duterte. Hindi nga sila nagtanong Kaya nga ginawa po nila, mga kabida, pinauwi na lang. Dahil ayaw po nilang makasabay, kasi ayaw ho nilang magtanong kay Sara Duterte. Nag-imbita pa. Tapos, nung dumating, hindi ho nakapagtanong.
Bigla hong natamimi, ano, mga kabida. Oh, see? Hindi ho natatakot si Sara Duterte pagdating dyan. Kasi sanay na sanay yan, ano, mga kabida. Kaso lang, kaya ayaw ho niyang sumipot dyan po sa Committee on Justice. Unang-una po, hindi po nire-recognize ng kampo po ni Vice President Sara Duterte yung jurisdiction po ng Committee on Justice, ano, sa kanyang impeachment complaints. Alright? Pangalawa po, kini-question po mga kabida, no, ng kanyang kampo yung constitutionality po ng impeachment proceedings diyan po sa House of Representatives, ano, mga kabida. O, di ba? Kaya lang po sila nag-participate, kaya lang po andyan yung mga abogado po, ano, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig po ng Committee on Justice dahil gusto lang po nilang pangalagaan po, proteksyonan yung karapatan po, ano, ng Vice Presidente, mga kabida. Pero hindi yung ibig sabihin, okay, na nire-recognize po nila yung jurisdiction po ng komite. Kaya kung napansin po ninyo, mga kabida, dun ho sa kanilang answer ad cautelam, okay, nilagay po nila yung ad cautelam, ano, mga kabida, because meron po silang caution. Alright? Dun ho sa proceedings. Okay? Without prejudice, pwede ho silang magsampa po ng petition against sa proceedings po, ano, mga kabida. Yun yung ibig sabihin po ng ad cautelam po. Alright? Kaya ito hong hindi ho pagsipot ni VP Sara dyan sa House Committee on Justice, hindi po ibig sabihin na natatakot po siya at hindi po niya kayang sagutin ito hong mga tanong, okay, ng mga kongresista na base doon ho sa mga ebidensya kuno na inilatag po ng mga complainants. Alright? Gustong-gusto nga niya ng bloodbath, ano? Alright? Kung gusto man pong humarap ang Vice Presidente, ano, doon na sa Senado. Kasi nire-recognize po niya yon bilang legit at merong jurisdiction sa kanyang impeachment. Alright? Ang Senado po, ano, mga kabida. Hindi nga sigurado po, ano, mga kabida. Baka naman po magsampa ng petition yan later on. Ito hong si Sara Duterte sa Korte Suprema, ano? Alright? Lalong-lalo na po, pag ididiin po, mga kabida, ano, ng komite na isabpina yung kanyang mga back documents at saka yung kanyang SALN po, ano, mga kabida. Alright? Kaya nga, ngayon, nung narinig siguro ng mga miyembro ng komite at ng mga pro-impeachment forces na sumusuporta po, mga kabida, kagaya na lang po ni Trillanes, ano, sa impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte na hindi ho siya sisipot, sigurado po ako, disappointed po yan, ano, mga kabida. Dahil gaya na po ng sinabi po, ano, mga kabida, ni Antonio Trillanes IV, this is now the last chance, okay, para sa kanila, ano, para mapapanagot daw nila ito kung si Sara Duterte sa impeachment. So dapat galingan po, ano, ng grupo po ni Trillanes po, mga kabida, na mapapatunayan na nagkamal talaga ng pera ito kung si Sara Duterte, ano, at doon yan nila dapat ipepresenta po, mga kabida, sa impeachment court, hindi dyan sa Committee on Justice. Okay? So tingnan natin, okay, kasi yun nga, no, kung mabibigo pa rin sila dito ho sa kanilang kampanya against Sara Duterte, mga kabida, tapos na talaga yung kanilang karir, ano? Okay? Pupulutin talaga sila sa kangkungan po, mga kabida. Gaya na sinabi po ni Trillanes, kung mabibigo ho sila dito sa 2026 campaign po nila, ano? Laban ho kay Vice President Sara Duterte, pupulutin talaga sila sa kangkungan, ano, mga kabida. Alright? So, ang tanong kasi dyan, gaano ba kalakas yung kanilang ebidensya, no? Laban ho kay Vice President Sara Duterte. Baka matulad yan, ano, mga kabida, doon ho sa ebidensya na kanilang isinabmit po sa International Criminal Court, ano? Laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kulang-kulang po sila ng mga ebidensya at saka testigo. Kaya nga, out of 30,000 victims, according to them, hindi nga umabot ng 100 eh. Okay? Tapos, ikukonsidera yan bilang crimes against humanity, ano? Ginoo ko. So, titingnan natin, ano? Ito hong sinasabi po ni Trillanes, mga kabida, na huling pagkakataon po nila
last card, kumbaga. Okay? Para mapapanagot daw nila ito kung si Vice President Sara Duterte kung kaya po nila. Kung kaya po nilang patunayan po, mga kabida, na may kasalanan talaga ito hong si Sara Duterte at yung kasalanan po niya ay tantamount dun ho sa kanyang removal from office at disqualification to hold public office perpetually. Kasi yun yung penalty po sa impeachment po mga kabida. Dalawa lang kasi yan either removal or perpetual disqualification from holding public office or both. Okay? Or both. Pero kung naalala po ninyo, sinabi po ni Congresswoman Jerbil Luistro po, kung sakali man po mag-video po itong si Sara Duterte mga kabida, ay hindi daw sila papayag na hindi po tatapusin yung impeachment. Gusto ho nilang tapusin po ang impeachment kahit na po nag-video na po ang Vice Presidente, mga kabida, dahil gusto po nilang mag-render po ng decision po ang impeachment court na disqualified ang Vice Presidente from holding public office po, mga kabida. Hindi po sila kontento doon ho sa removal. Hindi po sila kontento doon sa resignation. Gusto ho nilang perpetually disqualified ang Vice Presidente to hold public office. Okay? Kasi ang goal kasi dyan, mga kabida, na hindi na po makakatakbo ang Vice Presidente come 2028 presidential elections. Yun talaga yung goal. Okay, hindi po accountability, hindi po mapapadagot po nila si Duterte, Gusto ho nilang ma-disqualify ang Vice Presidente pagdating ho sa 2028 presidential elections. Okay? At yan, mapapatunayan lang po yan, mga kabida, kung meron po silang ebidensya, okay, laban ho sa Vice Presidente dyan po sa impeachment court. Abangan ang susunod na kabanata po.